Maya-maya pa, lumingon ako at tumingin sa likod. Nakita ko si Lolo Liu na nakasuot ng uniforme ng militar na papalapit. Lumapit si Lolo Liu sa harap ko. Sa sandaling ito, agad na namula ang mga mata ko. Lolo Liu, hindi ko po talaga itinulak si Kiran TAD. Naniniwala ang matandang ito sa iyo. Ang mga salita ni Lolo Liu ay matatag. Hindi na nakatiis si Ginang Piran. And Liu, hindi maaaring hindi ka magsalita ng makatwiran. Tignan mo ang batang walang pinag-aralang ito, sinira niya si GAD, anong nangyari sa pamilya ko? Malamig na tiningnan ni Lolo Liu si Ginang Piran, at buong otoridad na sinabi. Gusto mong protektahan ang anak mo, kaya kailangan kong protektahan ang apo kong lalaki. Uwi si Giadian ng payapa. Pagkasabi niya, inihatid niya ako pa uwi. Tumatakbo ang kotseng hongki sa daan. Ang mga ilaw sa labas, minsan maliwanag, minsan madilim, ay dumaan sa mga mata ko. Ang mga alaala ng nakaraang buhay ay patuloy ding bumabalik sa isip ko. Ang pananakot at pang-aapi ni Kiran FC. Ano ka ba? Hanggat ako ang anak ng pamilya BN, kahit isang araw, kahit patayin kita, hindi ako makukulong. Ang pagtulong sa kasamaan ni Kiran Nance. Si GAC ang nag-iisang kapatid kong lalaki. Kahit anong gawin niya, okay lang. Ang kailangan mong gawin ay magtiis ng tahimik. At ang malamig at walang pusong si Liu Didivi. Kahit ipilit ako ni Lolo na ipakasal sa iyo, hindi kita mamahalin habang buhay. Ang mga nangyari sa nakaraan at kasalukuyang buhay ay naghalo sa isip ko. Buong biyahe, hindi ako nagsalita. Pagdating sa bahay, hindi ko tiningnan si Liu Divizi. Direkta akong bumaba ng kotse at papunta sa kwarto ko. Pagkapasok ko sa bakuran, narinig ko ang galit na sigaw ni Lolo Liu mula sa likod. FD Said, labis akong nadismaya sa iyo. Sa sitwasyon kanina, hindi mo man lang alam kung paano protektahan si Gideon. Siya ang magiging asawa mo. Huminto ang mga paa ko. Narinig ko ang matigas na boses ni Liu Divizi. Deep Zeti ang sinira si Kirans ST at hindi makakapag-exam sa kolehiyo. Si Ginang P. Rangu ay nagdulot din para hindi siya makapag-exam sa kolehiyo. Napakatimbang. Timbang? Nakikita niyang timbang iyon. Ang sinabi ni Terence Desti ay pinaniwalaan niya ng walang pag-aalinlangan. Ang mga paliwanag ko ay hindi niya pinakinggan kahit isa. Ito ba ang tinatawag na pagiging patas? Ang tinatawag niyang pagiging patas ay para kay FD, hindi para sa akin. Kinutya ko ang sarili ko at bumalik sa kwarto ko. Kinuha ko ang papel ng pagsusuri sa diig mula sa drawer. Tiningnan ko ito ng matagal at nagkaroon ako ng desisyon sa puso ko. Humanap ako ng sobre. Inilagay ko ang papel ng pagsusuri sa sa loob. Makalipas ang 3 araw, dumating din ang araw ng pagsusulit sa kolehiyo. Ang mga estudyante sa ilalim ng pulang bandila sa silid-aralan. Ang mga pulang pader na ladrilyo ay nakasabit ng mga salita ng mga dakilang tao. Hawak ang panulat, sumasagot sa pagsusulit. Lumipas ang 2 araw. Sa isang iglap, ipinasa ko ang isang pagsusulit na ikinasiya ko. Sa gabing paglabas ko sa silid-aralan, si Lolo Liu mismo ang nagluto ng isang hapunan para magdiwang. Iginagalang ko siya at kumain ako ng marami. Patuloy kong pinupuri ang pagluluto ni Lolo Liu. Tuwang-tuwa si Lolo Liu. Patuloy niyang sinasandukan ako ng pagkain. Kumain ka ng marami, magluluto ulit si Lolo para sa iyo sa susunod. Salamat po, Lolo. Isinubo ko agad ang 2 subo ng kanin at nagkunwaring walang pakialam na sinabi. Tama po, Lolo Liu, pagkatapos ng pagsusulit, balak kong umuwi para bisitahin ang lolo ko. Sige, tama lang na bumisita ka. Sunod-sunod na sinabi ni Lolo Liu ang 3 sige. Nakikita niya akong kaaya-aya sa lahat ng bagay. Bisitahin mo at bumalik ka ha. Tama po, Biadian, ano ang nilagay mong kurso? Noong dekada 80, ang kurso ay nilalagay bago ang pagsusulit sa kolehiyo. Kalahating buwan ang ilalaan para ilagay ang kurso, pagkatapos ay magsusulit. Kapag nailabas na ang mga marka, malalaman mo kung natanggap ka o hindi. Kumislap ang mga mata ko. Naglagay ako ng Universidad ng Medisina. Sumingit si Liu Zhezian. Sigurado ka bang makakapasa ka? Bago pa ako makapagsalita, nakatanggap na siya ng aral mula kay Lolo Liu. Tumahimik ka.
Pagkatapos ay malumanay niya akong kinausap. Suportado ka ni Lolo. Kung hindi ka pumasa, mag-aaral ka ulit sa bahay ng 1 taon. Tutulungan ka ni Divive na magturo ng 1 taon. Hindi ko pinansin ang paghamak ni Liu Divive. Yumuko lang ako at kumain, at hindi ko napansin na bihira nang hindi tumutol si Liu Divive sa pagtulong sa pagtuturo. Pagkatapos kong sabihin na gusto kong umuwi, kinabukasan ay nagsimula na akong magligpit ng mga gamit. Pagkalipas ng 10 araw ay ang kaarawan ni Terence Dance. Sakto ring araw ng paglalabas ng mga marka ng pagsusulit sa kolehiyo. Kailangan ni Liu Dingezi na pumunta sa bahay sa tabi para dumalo sa kaarawan ni Terence Dance. Bago siya umalis, dinala niya ang sobre na ibinigay ko sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Sa bagay na malapit na akong umalis, hindi ko pa rin nakakalimutan na maghanda ng regalo sa kaarawan ni Terence Dance. Hindi niya maintindihan kung bakit medyo hindi siya mapakali. Dumating si Liu Dingezi sa bahay ni Terence Dance. Agad siyang sinalubong ni Terence Dance. Nakasuot siya ng puting damit at ang kanyang buhok ay may kakaibang pagkakayari. Sumulyap si Terence Dance sa likod ni Liu Dingezi. May pagkamuhi sa kanyang mga mata. Hindi mo dinala si Deep Bedian, hindi ba? Sumimangot si Liu Dingezi. Umuwi na siya sa probinsya. Tumaas ang kilay ni Terence Dance. Sa sandaling ito, lumabas si Terence Dance mula sa bahay. Nakasuot siya ng bagong biling kamiseta. Sinuklay niya ang kanyang buhok at sinubukang isuklay ito pabalik. Masigasig siyang lumapit kay Liu Dingezi. Ate Dingezi, dumating ka na pala. Nasiyahan si Terence Dance sa pagtingin sa kanilang dalawa. Tinapik niya ang balikat ni Liu Dingezi. Sabi ko sa iyo, hindi mo talaga dapat palampasin ang ginto't pilak na miss ng pamilya Birens na inalagaan ko ng 11 taon para ipakasal sa taga-bukid na si Deep Bedian. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Liu Dingezi. Inalis niya ang kamay nito at pumasok sa bahay. Hindi rin nagalit si Terence Dance. Sige na, wag na nating banggitin ang malas na iyon ngayon. Pagkatapos ay sumunod din siya sa loob. Dahil ika-negatibo 20 kaarawan ni Terence Dance, ginawa itong espesyal na engrande. Maraming imbitasyon ang ipinadala sa mga kaibigan at kamag-anak. Nag-imbita pa sila ng isang pastry chef mula sa ibang bansa para gumawa ng 2 patong na cake sa kaarawan. Ang lahat ay nag-uusap at nagtatawanan. Nakarating din agad sa bahagi ng pagputol ng cake sa kaarawan. Si Ginang P. Rand at Terence Dance ay nakatayo sa magkabilang gilid ni Terence Dance. Nakangiti si Terence Dance. Yumakap siya kay Ginang P. Rand at Terence Dance. Una, salamat sa lahat sa pagdalo sa kaarawan ko. Salamat din sa aking ina at kapatid sa paghahanda ng lahat para sa akin. Gustong-gusto ko ito. Umiti si Terence Dance at sinindihan ang mga kandila sa cake. Mag-wish ka, ate. Magalang na ipinagdikit ni Terence Dance ang kanyang mga kamay at nag-wish. Ang wish ko ay katulad ng nakaraang 15 taon. Umaasa akong mahahanap ko ang aking tunay na kapatid. Nang marinig ito, umiti ang lahat. Tanging ang ekspresyon lang ni Terence Dance ang hindi maganda. Ngunit ang atensyon ng iba ay nakatuon kay Terence Dance. Walang nakapansin sa kanya. Pagkatapos putulin ang cake, dumating naman ang bahagi ng pagbibigay ng mga regalo. Pagkatapos ibigay ni Liu Dingezi ang kanyang regalo, kinuha niya ang sobre at sinabing, ipinasabi ni Deep Bedian na iparating ko ang kanyang regalo sa kaarawan sa iyo. Anong klaseng kalokohan ito? Hindi ba niya balak nasaktan ang kapatid ko? Habang nagsasalita si Terence Dance, balak niyang tanggalin ang sobre. Ngunit mas mabilis si Terence Dance at kinuha ito. Gusto kong makita kung ano ang maibibigay niya sa akin na maganda. Ang mukha ni Terence Dance ay puno ng paghamak. Direkta niyang pinunit ang sobre. Yumuko siya at tumingin sa papel. Ngunit may nakasulat na 4 na salita, pagsusuri ng D. Pagkabukas niya, ang utak ni Terence Dance ay tila hinampas ng isang martilyo. Walang laman. Sa ilalim ng komplikadong linya ng patunay. Ang simpleng pangungusap sa huli ang bumungad sa kanyang mga mata.
T-Ranks, Advance, at Deep Bisagi ang pagkakasunod-sunod ng molekula ng FeE magkatugma sa 75% suportado ang relasyon ng magkapatid sa biolohikal na aspeto. Paano naging kapatid ko si Deep Birian? Ngunit ito ay itim sa puting papel. Malinaw na nakasulat. Siya at ako ay magkapatid. Hindi nakapagtataka na sa tuwing nakikita ko siya, nakakaramdam ako ng pagiging malapit. Bumalik sa kanyang katinuan si T-Ranks Advance. Hinawakan niya ang kamay ni Liu Digeve. Hinila niya siya para lumabas. Dalian mo akong dalhin para hanapin si Deep Birian. Bago pa man makapagsalita si Liu Digeve, nagulantang na ang boses ni Ginang Piran. T-Ranks Advance, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba sa pagtingin sa isang papel? Ano na naman ang ginawa ni Deep Birian? Sa kanyang mga salita, mayroon pa ring pagkadismaya kay Deep Birian. Sumunod si Kiran GVT sa likod. Tiningnan niya ang mga salita sa pagsusuri ng suporta ng GIS Deep Birian at T-Ranks Advance ay magkapatid sa biolohikal na aspeto. Nagtataka. Paano nangyari? Paano naging si Deep Birian si Dimnam? Batay lang sa isang papel. Kinuha ni Liu Digeve ang pagsusuri at natigilan din. Ang bagay na pinakiusapan ko sa kanya na ipasa ay ang pagsusuri ng GIS kay T-Ranks Advance. Agad na bumalik sa dati si Gigesian. Ipinaliwanag niya sa lahat ang kanyang malamig na ekspresyon araw-araw. Ang teknolohiya ng pagsusuri ng GIS para matukoy ang relasyon ng magulang-anak ay isang advanced na teknolohiya na ipinakilala sa bansa. Gumagamit ito ng teorya at teknolohiya ng forensic medicine, biology, at genetics para husgahan kung ang magulang at anak ay may kaugnayan sa dugo o wala. Noong 1985, ginamit na ng pulisya ang teknolohiyang ito para arestuhin ang isang kriminal, kaya ang resulta ay mapagkakatiwalaan. Hanggat may sige ng kamag-anak, makikilala mo kung may relasyon sa dugo o wala. Halimbawa, buhok, laway, epithelial cells mula sa oral mucosa. Kailan kumuha si Deep Birian ng buhok ko? Sa kalagitnaan ng pagsasalita, biglang naalala ni T-Ranks Advance. Noong nakaraang beses, bigla kong sinabi na may alikabok sa kanyang balikat. Sa oras na iyon, naramdaman niyang kakaiba ako at may sakit na gusto ko siyang akitin. Ngayon, sa pag-iisip nito, sigurado akong nakuha ko ang kanyang buhok sa oras na iyon. Dito, naniwala na si T-Ranks Advance na ako ang kanyang kapatid na si T-Ranks Dimnam. Tuwang-tuwa siya at tiningnan si Ginang Biran. Ina, naaalala ko na. Noong nakaraang beses, hindi ko sinasadyang nakita ang peklat sa braso ni Deep Birian. Ang lokasyon, hugis, at sukat ay pareho sa aking kapatid. Higit pa rito, kamukha ko si Deep Birian. Si Deep Birian ang tiyak na si Dimnam na hinahanap namin. Biglang nawala ng lakas si Ginang Biran. Tumango si T-Ranks Advance. Tama, sigurado akong alam na ng mga direktang miyembro ng pamilya na hindi maaaring magsalin ng dugo. Kaya noong nakaraang beses, hindi niya ako sinalina ng dugo. Sigurado ako na iyon ang dahilan. Bagaman dati, hindi pinansin ni T-Ranks Advance ang bagay na hindi ako nagbigay ng dugo para sa kanya. Naramdaman niyang makasarili ako. Ngunit pa rin dahil sa peklat ko, hindi niya napigilang lapitan ako. Ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng pagdududa ay nalutas na. Namula at halos walang lakas na umiyak si Ginang Biran. Kung ganoon nga, bakit hindi niya dinala ang ulat ng pagsusuri para hanapin kami? Naalala ni T-Ranks Advance ang lahat ng mga bagay dati at naging maputla ang kanyang mukha. Tama, dati tinanong ko pa siya, kung mahahanap ko ang kapatid ko, anong mangyayari kay T-Ranks TAC? Ngunit sumagot siya. Sinabi niya, kahit mahahanap ko ang aking tunay na kapatid, si T-Ranks TAC pa rin ang pinakamahalaga sa kanya. Paano ako naging ganito kasama? Sigurado akong ayaw niya kaming tanggapin. Kung naging mabait sana ako sa kanya dati, hindi sana nangyari ito. Naalala rin ni Ginang Biran ang bagay sa oras na iyon at nasasaktan siya at umiyak. Anong ginawa ninyo sa anak ko? Tumagos ang mga kuko ni T-Ranks sa kanyang palad. Namumutla ang kanyang mukha. Nang makita niyang malapit ng matumba si Ginang Biran, inalalayan niya ito. Nag-aalala niyang tanong, Nanay, naniniwala na rin ba kayo? Paano kung peke ito? Nakalimutan ninyo na ba kung paano niya ako sinaktan?
Akala niya ipapanig sa kanya ang lahat. Ngunit, nagulat siya nang parehong tiningnan siya ni Ginang B. Ren at T. Renz de Vance na may parehong tingin. Hindi niya matanggap ang pagkakaiba. Padabog siyang umakyat sa itaas. Napagtanto rin ni Ginang B. Rengo ang sitwasyon. Kailangan kong hanapin si Deep Bisadian para magpaliwanag. Ngunit pinigilan siya ni Kiren Densman. Nanay, wala po si Gideon dito ngayon. Umuwi po siya para bisitahin ang kanyang lolo. Sa sobrang pagmamadali ni Ginang B. Renz na hanapin ako, nakalimutan na niya kung saan ako naroroon. Nasaan ba siya? Pupuntahan natin siya ngayon din. Napaisip si Liu Divizi sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Naalala niya ang pagiging desidido ko noong umalis ako. Malinaw na kaya kong ibigay ng personal ang pagsusuri ng is kay Terence Dance. Ngunit hindi ko ginawa, sa halip ay pinakiusapan ko siyang ihatid ito. Bagamat wala akong romantikong nararamdaman para sa kanya, apo pa rin siya ng taong tumulong sa kanyang lolo. Dapat pa rin niya akong alagaan kahit papaano. Kaya't nagpayo siya, baka mas mabuti pang hintayin na lang natin si Deep Bisadian na bumalik bago tayo magdesisyon. Napapayag na rin si Ginang Biren sa payo. Tama ka. Babalik pa rin siya para mag-aral sa kolehiyo. Sabi ni Terence Dance, inilabas na po ngayon ang mga resulta ng pagsusulit. Puntahan natin ang eskwelahan para tignan. Natapos ang birthday party. Bumalik sina Liu Dinvin at Terence Dance sa pulang pader ng eskwelahan, kung saan nakapaskil ang mga resulta ng mga pagsusulit. Pareho silang nagkaintindihan na hindi muna titingnan ang sarili nilang mga marka. Sa halip, hahanapin muna nila ang pangalan ko doon. Nakita ni Terence Dance ang pangalan ko sa unang hanay. Nagliwanag ang kanyang mukha. Nakita ko na. Lumapit si Liu Dinviet sa kanya. Nakita nilang nakasulat sa bulletin board. Deep Bisadian, unang pagpipilian, Zhongnan University of Medicine. Sandaling natigilan si Liu Dinviet. Labis na naapektuhan si Terence Dance at bumulong sa sarili, bakit hindi niya pinili ang eskwelahan sa Beijing. Sa halip ay pinili niya ang Zhongnan University of Medicine. Ang trabaho niya pagkatapos ay nasa Hunan na. Hindi na ba siya babalik sa Beijing? Malalim ang titig ni Liu Dinviet. Agad niyang tinanong si Liu Dinviet, alam mo ba ang kanyang mga pagpipilian? Naging diretso ang mga labi ni Liu Dinviet. Sinabi niya dati na gusto niyang mag-aral ng medisina. Ngunit hindi niya alam na ang unang pagpipilian ko ay ang medikal na eskwelahan sa aming probinsya. Bakit parang ginagawa ko na talaga ang sinabi ko? Hindi na ako didikit sa kanya. Malungkot ang mukha ni Terence Dance, mapait siyang umiti. Parang hindi lang niya tinanggihan ang kanyang pamilya, pati na rin ang kanyang pagkakasal sa iyo. May nasabi siyang hindi niya sinasadya, ngunit naramdaman ito ng isa. May kumislap sa malamig na mga mata ni Liu Dinviet. Ngunit agad din itong bumalik sa dati. Tumalikod siya at umalis. Ngunit ibinunyag ng mahigpit niyang pagkakahawak sa kanyang kamay ang kanyang tunay na nararamdaman. Nakita ni Terence Dance na umaalis siya, kaya't agad siyang humabol. Pag-usapan natin ito. Ibigay mo sa akin ang address ni Dimnam. Pupuntahan ko siya sa probinsya. Sinulyapan siya ni Liu Dinviet. Sigurado ka bang siya ang kapatid mo? Sigurado ako. Pagkatapos sabihin ni Terence Dance iyon, may lumitaw na bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Nadismaya na siya sa akin ngayon. Kaya kailangan ko siyang puntahan. Alam mo, 15 taon ko nang hinahanap ang kapatid ko. Kung lumaki siya sa tabi namin mula pagkabata, magiging maganda ang kanyang paglaki. Isipin mo, lumaki siya sa probinsya. Mula pagkabata, hindi lamang siya naging matatag, ngunit naging maganda rin ang kanyang mga marka. Kung lumaki sana siya sa pamilya Biren, mas magaling pa sana siya. Sa pagtingin sa kanyang seryosong ekspresyon, medyo naantig din si Liu Dinviet. Hindi madaling hanapin doon sa probinsya. Kahit ibigay ko sa iyo ang address, hindi mo rin makikita ang daan. Bumalik lang siya kasama ang kanyang lolo minsan. 2 taon na ang nakalipas noong sunduin ka namin. Inakbayan siya ni Terence Dance at sinabi, kung gayon, samahan mo ako. Hindi pa rin nagbago ang isip ni Liu Dinviet. Napilitan si Terence Dance na magbigay.
Kung gayon, hindi na kita pipilitin na tawagin akong ate sa susunod. Napahinto si Liu de Gevin. Naalala pa rin niya ang unang beses na nakita niya ako. Payat ako at sakitin. Hindi niya ako mayugnay kay Tirenf Dimnam. Maganda at perpekto noong bata. Kung lumaki sana ako sa pamilya BNV mula pagkabata, siguro'y magiging katulad ako ni Tirenf GED, masaya at walang alalahanin. Tumibok ang puso ni Liu de Gevin. Ngunit hindi pa rin nagbago ang kanyang ekspresyon. Deal. Nagbisikleta pa uwi ang dalawa. Pagdating sa gate, kumaway si Terence Danf kay Liu de Gevin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, pumasok na si Liu de Gevin sa bahay. Iniwan niyang nakatayo doon si Terence Danf. Ibinaba ni Terence Danf ang kanyang kamay at bumalik sa kanilang bahay. Pagkapasok niya sa bahay, nakita niya si Ginang Birenf na bumababa mula sa itaas. Masaya siyang lumapit sa kanya at sinabi, "Nanay, pumayag na si Liu Difezi, na samahan kaming hanapin ang kapatid ko. Bibili na tayo ng tiket sa tren agad. Kung hindi, may kutob siya na mawawala sa kanya ang kapatid na ito. Mawawala sa pamilya Pirengo ang anak na ito." Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, narinig na niya si Ginang Birenf na bumuntong hininga. "Kakausap ko lang kay GET. Noong nakaraang panahon, muntik nang hindi makapag-exam si Dipyadian dahil kay GET. Natatakot si GAC na kapag bumalik na si Getian, hindi na natin siya kailanganin. Kailangan niya ng panahon para tanggapin ito. Baka mas mabuti pang hintayin na lang natin si Dipyadian na bumalik tapos saka tayo magpa-add test ulit. Pagkatapos nating makumpirma na si Dipyadian nga si Dimnam, saka natin siya tanggapin. Ayos lang din, bibigyan natin si GGCE ng panahong maghanda." Hindi makapaniwala si Kirenf Vance, kaya ba't dahil sa ampon mo, ayaw mong tanggapin ang tunay mong ana? Si Dimnam na hinahanap natin sa loob ng 15 araw at gabi, yan na yun. Nagulat si Ginang Pirenf, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang natiyakin muna natin bago tayo magdesisyon. Sabihin mo sa akin ang totoo, Kirenf Vance. Balak sanang magpaliwanag si Kirenf Vance tungkol sa eskwelahan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig na niya ang nagmamadaling boses ni Kirenf GET mula sa itaas. "Nanay! Nanay, nasaan ka?" Lumingon si Ginang Pirenf at sumigaw pabalik, "CAT, nandito ako. Pupunta na ako dyan." Pagkatapos ay tumingin ulit siya kay Tirenf Vance at mahinang nagpaalala, "Ganyan na lang ha." Agad siyang umakyat sa itaas. Lahat ng sinabi ni Kirenf Vance ay nanatili sa kanyang lalamunan. Hindi niya masabi. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao at galit na sinuntok ang hangin. Kahit hindi siya pinayagan ni Ginang Birenf na hanapin ako, bumili pa rin si Kirenf Vance ng tiket sa tren noong araw na iyon. Nag-iwan siya ng liham para kay Ginang Birenf. Pagkatapos, sumama siya kay Liu Dinghevi sa berdeng tren papuntang Hunan. Nakaupo sa tren sina Liu Dinghevian at Tirenf Vance sa loob ng isang araw at isang gabi. Pagkatapos, lumipat sila sa bus at sa huli ay sa kariton ng kalabaw. Buong biyahe, walang tigil sa pagsasalita si Tirenf Vance. Palagi siyang dumidikit kay Liu Dinghevian at walang humpay na nagsasalita. "Sa tingin mo ba'y mapapatawad ako ni Dimnam? Susundan kaya niya ako pabalik sa Beijing?" Bumili rin si Tirenf Vance ng maraming bagay para sa akin. May mga damit, libro at ilang merienda. Kinakabahan siya at nasasabik na tanong kay Liu Dinghevi, "Liu Dinghevi, sa tingin mo magugustuhan kaya ni Dimnam ito?" Sumimangot si Liu Dinghevi at sinulyapan siya. Hindi siya nagsalita. Ngunit sumagot na ang kanyang ekspresyon para kay Tirenf Vance. "Hindi ko magugustuhan." Sa wakas, dumating sila sa Huarong Village. Bumaba si Tirenf Vance mula sa kariton ng kalabaw. Tumingin siya sa paligid. Puno ng bundok. Mayroon ding mga sira-sirang bahay na gawa sa ladrilyo. At maputik na daan. Kahit kotse ay hindi makapasok. Bagamat alam niyang hindi maganda ang kapaligiran sa probinsya, ngayon lamang niya ito nakita sa kanyang sariling mga mata. Lalong naawa si Tirenf Vance para sa akin. Sa ganitong kapaligiran pala lumaki ang kanyang kapatid.
Kung hindi dahil sa mga masasamang trafficker, dapat magkasama silang lumaki mula pagkabata. Isa akong kayamanan na dapat niyang alagaan. Maingat na humakbang si Terence Nance. Natatakot siyang madumihan ang kanyang bagong sapatos. Hindi pinansin ni Liu Devite ang kanyang mga iniisip. Sa halip ay pinangunahan niya ang daan. Habang naglalakad ang dalawa sa daan, nakatingin sa kanila ang mga taga-nayon sa paligid. May lumapit pa sa kanila. Naku, saan galing ang dalawang magagandang dalaga na ito? Sino ba ang hinahanap ninyo? Ngunit nagsasalita sila ng lokal na dialekto. Hindi maintindihan ni na Liu Devite at Terence Nance. Pagkatapos ng pagbati, nagpatuloy sila sa paglalakad. Sa oras na ito, papalubog na ang araw at nagiging mas mainit ang panahon. Dala ni Terence Vengo ang isang tumpok ng gamit. Pagkatapos ng 10 minutong paglalakad, pawis na siya. Hindi na niya matiis. Gaano pa ba kalayo? Mahinahong sumagot si Liu Devien, malapit na. Sa wakas, nang makita nila ang isang maliit na grocery store. Nagpropose si Terence Vance, magpahinga muna tayo. Bumili tayo ng ice cream. Muling naglakad ang dalawa papunta sa grocery store. Ngunit pagdating nila sa grocery store, nakita ni Liu Devien na may isang lalaki at isang babae sa harap ng refrigerator na nagtutulakan. Nakasuot ang lalaki ng manipis na damit na gawa sa tela at sombrero. Ngunit nakilala pa rin ni Liu Devien na ako iyon. Nakakahiya ang ekspresyon ko. Balak sanang lumapit si Liu Devien nang mas mabilis pa si Terence Nance. Ibinagsak niya ang mga gamit sa kanyang kamay at tumakbo. Sumisigaw, anong ginagawa mo? Alisin mo ang mga kamay mo sa kapatid ko. Bago pa man ako makapag-react, biglang mailumitaw. Inihiwalay niya ako at ang babaeng nasa harapan ko. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kwelyo ng babae. Sa susunod na sandali, nakita ko kung sino ang dumating. Si Terence Vance pala. Ang taong imposibleng lumitaw dito. Nag-react ako. Sa galit kong boses, sinabi ko, Terence Vance, anong ginagawa mo? Hindi ito ang lugar para maging bastos ka. Bitawan mo si Ate Keyon. Mas lalong nagalit si Terence Nance. Nagingit-ngit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi, hinaharas ka niya. Tapos sinasabi mo sa akin na bitawan ko siya. Sandali akong natigilan. Napagtanto kong nagkamali si Terence Nance. Malamig kong sinabi, nagkakamali ka. Gusto lang akong ayain ni Ate Keyon na kumain ng ice cream. Tinatanggihan ko siya. Higit pa rito, kahit na ginagawa niya iyon, hindi mo na kailangan pang makialam. Ang babaeng tinawag kong Ate Keyon, ang buong pangalan niya ay Dipteis. Lumaki siya kasama ko. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Ngunit hindi siya masyadong magaling sa pag-aaral. Matagal na siyang tumigil sa pag-aaral. Nagtatrabaho na siya sa loob ng 2 taon. Pagkasabi ko nito, agad na naging tahimik. Binitawan ako ni Terence Vance at tiningnan ako. Bakit hindi kita kailangan pang pangalagaan? Kapatid kita. Sa oras na ito, mas pinagmasdan ko siya. Kumakalma na si Terence Nance. Malambot na lamang ang kanyang mga mata. Dimnam, sa wakas nakita rin kita. Ilang taon na kitang hinahanap. Lumalabas na nasa tabi lang kita. Pasensya ka na sa pagtrato ko sa iyo dati. Pagkarinig ko nito, wala akong naramdaman. Direkta kong pinutol ang kanyang sasabihin. Isa lang ang pangalan ko. Deep Benny Ann. Kung hindi ko naranasan ang nakaraan, pagkarinig sa sinserong paghingi ng tawad ni Terence Vance, marahil ay maantig ako. Ngunit sa nakaraan, sa tuwing inaapi ako ni Terence lagi siyang nandyan para linisin ang gulo para sa kanya. Gumawa pa nga siya ng paraan para dukutin ako sa araw ng kasal ko. Pinilit niya akong ibigay ang aking mga organo para sa ina. Ang lahat ng kanyang ginawa ay mas masahol pa kay Terence Muling naging tahimik ang paligid. Sa oras na ito, lumapit si Liu Devien. Pasensya na, Dipteya. Pasensya na. Nagkamali ang kaibigan ko. Nagkamot ng ulo ng hindi komportable si Dipteya. Ayos lang. Nagkamali lang naman. Natigilan akong tumingin kay Liu Devien. Pumunta rin pala si Liu Devien dito.
Hanggang sa nagtanong si Deepface, Gideon, sino sila? Bumalik ako sa realidad. Sinabi ko, mga kaeskwela ko sa high school. May gagawin pa ako, Ate Faisa. Mauna na ako. Pagkatapos ay umuwi na ako. Dali-daling kinuha ni Kieran's Venhu ang mga gamit na binili niya at sumunod sa akin. Gideon, hintayin mo ako. Tignan mo kung gaano karaming gamit ang binili ko para sa iyo. Magugustuhan mo ba? Hindi ko man lang siya pinansin. Huwag kang magsayang ng oras. Bumalik na kayo. Pagkasabi ko nito, iniwan ko na sila at umuwi. Pagdating ko sa bahay, nakita kong hindi sumunod sina Liu Didivayan at Tiran Nans. Agad kong kinalimutan ang pangyayaring ito. Pumasok ako sa kusina para magluto ng pagkain. Nang maluto ang pagkain, dapit hapon na rin. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa labas. Lumabas ako para salubungin. Nakita ko lang ang isang matandang lalaki na may malinaw na isip, nakasukbit ng basket sa kanyang likod. Binuksan niya ang malaking pinto at pumasok. Ngumiti ang lolo ko. Nakita ko ang dalawang tao sa likod ng lolo ko. Sina Liu Didivayan at Tiran Nans pala. Biglang nanigas ang mukha ko. Walang kamalay-malay si Lolo Deep. Ibinaba niya ang basket at masiglang sinabi, Gideon, nakasalubong ko sina GZ at ang kanyang kaibigan sa daan, kaya isinama ko na sila. Pagkasabi nito, tumayo ang lolo ko. Nakita niya ang naninigas kong mukha at lumapit. Gideon, anong nangyayari sa iyo? Mabilis kong binago ang aking ekspresyon. Wala po. Mga kaibigan ko lang po sila. Tratuhin ko po sila ng maayos. Pagkasabi nito sa akin, pumasok sa kwarto si Lolo Deep. Sa sandaling ito, tiningnan ko sina Liu Didivayan at Tiran Nans na nakatayo sa pinto. Pagkapasok niya sa bahay, tiningnan ni Kiran Zenvu ang buong bahay. Sa daan, nakita niya na karamihan sa mga bahay ay gawa sa ladrilyo. Ngunit ang bahay na ito ay gawa pa rin sa lupa. Kahit ang sahig ay hindi sementado, napakanatural. Malamig at basa pa rin. Muling kumirot ang puso ni Kiran Nans. Lalong naging desidido siya na iuwi ako. Siguraduhin niyang babawi siya sa akin sa hinaharap. Kumuha ako ng bangko at inilagay sa tabi ng mesa sa pangunahing bahay. Umupo kayo. Magluluto pa ako ng 2 pagkain. Lumabas mula sa kwarto si Lolo Deep. Nakita niya si Kiran Nans na tumitingin sa buong kwarto at halata ang kanyang pagmamaliit. Sinabi niya, siguro'y hindi pa kayo nakatira sa ganitong bahay, hindi ba? Simple lang ang mga kondisyon dito. Inilapag ko ang pagkain sa mesa. Sinulyapan ako ni Tiran Nans. Agad niyang itinago ang kanyang pagmamaliit. Okay lang po. Okay lang po. Dimnam Gideon, kung okay lang sa iyo, okay lang din sa akin. Alam niyang hindi ko gusto ang pangalang Dimnam. Mabilis na nagtama si Kiran Nans. Tiningnan ni Lolo Deep si Kiran Nans at sinusuri siya. Natatakot ako na gusto mo ang bidean ko. Hindi mo ba alam na si Gideon ko at ang kaibigan mong si Efeze ay may napagkasundo ang kasal mula pagkabata? Plano mo bang agawin ang asawa ng ibang tao? Noong bata pa si Lolo Deep, sundalo siya. Naging kasamahan niya sa army si Lolo Liu. Ngunit nasugatan siya sa labanan. Napilitan siyang magretiro at bumalik sa Huarong Village. Nakatuon ang tingin ng 3 tao kay Kiran Nans. Tumayo si Kiran Nans sa ilalim ng mga tingin ng 3 tao. Tumingin sa akin at sinabi, hindi po. Kapatid po ako ni Gideon. Ang tatay ko po ay commander ng military region. Si Gideon po ay ang aking kapatid na nawala sa loob ng maraming taon. 15 taon na ang nakalipas, pumunta ang buong pamilya namin sa Jing'an Temple para magdasal. Dahil sa aming kapabayaan, nadukot po si Gideon. Sa mga nagdaang taon, ginawa namin ang lahat para hanapin si Gideon, pero hindi pa rin namin siya nakita. Hindi pa rin kami sumuko. Nagpapasalamat ako sa inyo sa pag-alaga kay Gideon sa mga nakaraang taon. Kung hindi dahil sa inyo, hindi na namin siguro makikita si Gideon. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay para iuwi si Gideon para makilala siya ng kanyang mga ninuno. Pagkasabi nito, tumahimik ang buong bahay.
Nakita kong hindi maganda ang ekspresyon ng lolo ko, galit akong nagsalita. Terence Innsmouth, tumahimik ka. Pagkatapos ay hinawakan ko ang kamay ng lolo ko. Lolo, gusto ko lang pong maging apo ninyo. Totoo ang sinabi ko. Ang mundong ito ay napakarealistiko. Naranasan ko ang pakiramdam ng inaapi ng pera at kapangyarihan. Naisip ko rin na umakyat sa mas mataas na posisyon para pagsisihan ang mga taong nang api sa akin. Ngunit pagkatapos mabuhay muli, pinag-isipan ko na itong mabuti. Kahit gaano kahirap ang buhay, gusto ko lang ng pamilyang nasa tabi ko. Hindi ko inaasahan na papahirin ng lolo ko ang kanyang mga luha at magbubuntong hininga. Maganda rin na nakita mo ang iyong pamilya. Nagliwanag ang mga mata ni Terence Innsmouth. Itinaas niya ang 3 daliri sa langit at nanumpa. Ensdeep, magtiwala po kayo. Sisiguraduhin kong aalagaan ko ng mabuti si Gideon. Pagkatapos ay nag-aalala niyang sinabi sa akin, Gideon, ang tanong na tinanong mo sa akin noong nakaraan. Akala ko ay sinusubukan mo lang akong galitin kaya sinagot kita. Sinabi ko na mas mahalaga sa akin si Terence kaysa sa kapatid ko. Ngayon, kaya kong sagutin ka ulit. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Ramdam kong nakatuon ang tingin ng 3 tao sa akin. Kung gusto mong bumalik o hindi, wala akong pakialam. Nagbago ang sitwasyon noong hapong iyon. Pagkatapos tumawag ni Liu Digivay sa bahay, nagligpit siya ng gamit at balak na umalis. May sakit ang lolo ko at kailangan niyang operahan. Kailangan kong umuwi agad. Sandali akong natigilan pagkarinig ko ng balitang ito. Naalala ko na sa nakaraan, talagang hindi naging maganda ang kalusugan ni Lolo Liu nitong mga nakaraang taon. Lalo siyang humina at nawala pagkatapos ng ilang taon. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng pagkakataong makita ang mabait na matandang ito sa hinaharap. Nang marinig ni Lolo Deep ang balitang ito, labis siyang nag-alala. Agad niyang ipinasya na sasamahan niya ito. Gideon, sasamahan mo rin ako. Ayaw kong bumalik sa Beijing. Ngunit kung hindi dahil kay Lolo Liu, wala sana akong pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo. Pumayag ako, opo. Kitang-kita ang saya kay Terence Innsmouth. Hanggat pumapayag akong bumalik sa Beijing, sa susunod ay makakaisip siya ng paraan para panatilihin ako. Makakauwi rin siya para bisitahin si GAT. Isang bato na 2 ang pinatay. Noong gabing iyon, nakasakay sa birding tren pabalik sa Beijing. Tumingin ako sa tanawin sa labas ng bintana at huminga ng malalim. Hindi ko inaasahan na pagka-uwi ko sa Huarong Village, malapit na rin akong bumalik sa Beijing. Naisip ko ang pamilya Bireng at si Terence Tat. Siguradong hindi rin niya ako patatahimikin. Hindi ko maiiwasan ang problema. Bawat isa sa kanila ay may kanikanyang iniisip. Pagkatapos ng isang araw at isang gabi, sa wakas ay nakarating na rin kami sa Beijing. Pagdating sa Beijing, agad kaming dumiretso sa Military Region Hospital para bisitahin si Lolo Liu. Pinili ni Terence Innsmouth na umuwi sa Military Region Hospital. Pagdating namin sa ospital, nakita namin si Lolo Liu na nakasuot ng damit ng pasyente, nakahiga sa kama ng ospital. Maputla ang kanyang mukha. Si Lolo Deep ang unang lumapit sa kama ng ospital. Tinapik niya ang balikat ni Lolo Liu. Matandang kaibigan, ano ang nangyayari sa iyo? Nabalitaan kong may sakit ka, kaya pinuntahan kita. Matagal na tayong hindi nagkikita. Nakapunta ka rin pala. Nagkita ang 2 matandang kaibigan at nag-usap. Sa sandaling ito, lumapit si Liu Digivay sa kama ng ospital. Ang kanyang dating malamig na mukha ay nagpakita ng pag-aalala. Lolo, ano ang nangyayari sa iyo? Si Liu Digivay ay lumaki sa piling ni Lolo Liu dahil nakadestino sa ibang bansa ang mga magulang niya. Malalim ang kanilang relasyon. Pumilit na umupo si Lolo Liu at sumandal sa kama. Ang kanyang maputlang mukha ay nagpakita ng ngiti ng pag-aliw. Ayos lang. Isang maliit na operasyon lang ito. Benign tumor. Kailangan ko lang magpahinga ng mabuti. Sa wakas, dumating na ang aking turno. Tumayo ako sa tabi ng kama ng ospital na may paghingi ng tawad. Sinabi ko, Lolo Liu, pasensya na. Umuwi ako nang hindi nagpaalam sa inyo. Tiningnan ako ni Lolo Liu at mabait na sinabi, hindi kita sinisisi. Nandito ka na. Manatili ka ng ilang araw at samahan mo ang lolo mo na bisitahin ang Beijing.
Narinig kong iba ang tono ng kanyang boses. Wala itong dating lakas. Hindi ko maiwasang maging malungkot. Parang nakita ko na ang magiging kalagayan ni Lolo Liu sa nakaraan. Ngunit ang kapanganakan, pagtanda, sakit at kamatayan ay mga bagay na hindi kayang baguhin. Pagkatapos naming bisitahin si Lolo Liu, nagpresenta si Lolo Dip na magbantay. Sinabi niyang gusto nilang pag-usapan ang mga lumang alaala. Umuwi kaming dalawa ni Liu Digizi sa bahay ng mga Liu. Nanatili ako sa dati kong kwarto. Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Malinis na ang kwarto at walang alikabok. Ngunit wala ang kumot. Sa huli tumigil ang aking tingin sa mesa. Wala rin doon ang manika na ipinilit kong ipabili kay Liu Digizi. Siguro'y itinapon na ito ni Liu Digizi. Kumirot ang puso ko. Ngunit mabilis ko itong pinigilan. Maganda na rin na itinapon ito. Binuksan ko ang closet. Wala akong nakitang kumot doon. Pumunta ako sa kwarto ni Liu Digizi para hanapin siya. Anong problema? Malamig ang mukha ni Liu Digizi. Tumayo ako sa pinto at nagtanong, walang kumot sa kwarto ko. Ngunit pagkasabi ko nito, hindi ko sinasadyang nakita ang ulo ng kanyang kama. May manika doon. Ang manika na ipinilit kong ipabili kay Liu Digizi. Natigilan ako. Itinuro ko ang manika at tinanong si Liu Digizi, bakit nandito ito? Sinulyapan ni Liu Digizi ang manika. Medyo naguluhan siya. Ngunit nagkunwari siyang walang pakialam. Pagkatapos, kinuha niya ang manika at ibinigay sa akin. Nakita kong hindi mo dinala ang manika. Natakot ako na madismaya ka, kaya itinago ko ito. Ngayon, ibabalik ko na ito sa iyo. Tiningnan ko si Liu Digizi at medyo nagulat ako. Maliban sa pagtuturo, ito ang unang pagkakataon na narinig kong nagsalita ng ganito karami si Liu Digizi. Pagkatapos, bumagsak ang aking tingin sa manika. Komplikado ang aking ekspresyon. Hindi ko inaasahan na hindi itatapon ni Liu Digizi ang manika na ito. Sa halip ay itinago niya ito. Kung gaano ako kasaya na matanggap ang manika na ito, itinuring ko itong isang kayamanan. Ngayon, nararamdaman ko na noon ay nakakatawa ako. Kahit bigyan ako ni Liu Digizi ng regalo, ano ang irerepresenta nito? Kung walang pagmamahal, walang silbi ang anumang regalo. Hindi ko inaakala na dahil itinago ni Liu Digizi ang manika na ito, mag-aakala ako na may espesyal siya na pakiramdam sa akin. Hindi ko ito kinuha. Mahina kong sinabi, akala ko itinapon mo na. Hindi ko na kailangan iyan. Itapon mo na. Kung hawak ni Digizi ang manika, may lumitaw na bahid ng pagkawala sa kanyang mga mata. Ngunit agad din itong nawala ng walang bakas. Noon, gustong-gusto mo ito. Ngayon, sinasabi mo na hindi mo na kailangan. Tumingala ako sa kanya at mahinang sinabi, ang mga bagay na gusto ko dati, hindi nangangahulugang gusto ko pa rin ngayon. Katulad ng gustong-gusto kita dati, ngunit ngayon naisip ko na hindi na kita gusto. Nagbago ang ekspresyon ni Liu Digizi. Nakatuon ang kanyang mga mata sa akin. Totoo ba ang sinabi mo? Tinanggap ko ang kanyang tingin at ang aking ekspresyon ay kalmado. Pagkatapos ng graduation, babalik ako sa eskwelahan sa malayo. Sa susunod, lilipat din ako doon. Hindi na tayo magkikita. Hindi ba malinaw ang lahat ng ginawa ko? Tiningnan ako ni Liu Digizi. Kalmado ang aking mga mata. Kung iisipin, 1 buwan bago ang pagsusulit sa kolehiyo, bigla kong binago ang aking pag-uugali sa kanya. Hindi na ako nababaliw sa paghabol sa kanya. Hindi na ako dumidikit sa kanya para magturo. Hindi na ako sumasabay sa kanya papasok at pauwi. Kahit na magkasama kami sa iisang bahay, tinuring ko siyang estranghero. Napakalinaw na ang lahat ng ginawa ko. Gusto ko lang na hindi pa rin siya naniniwala. Para kumpirmahin ang puntong ito, tumibok ng malakas ang puso ni Liu Digizi. Hindi ko na siya gusto. Dapat ay nakahinga na siya ng maluwag. Ngunit bakit parang may bakanting espasyo sa kanyang puso? Yumakap si Liu Digizi sa kanyang bakanting puso. Matagal siyang hindi nakakabawi. Nakita ko siyang natigilan. Nagbago ang kanyang ekspresyon at hindi ko maintindihan. Nasaan ang kumot? Nakabawi si Liu Digizi. Inis niya akong sinulyapan at sinabing, nasa storage room. Kunin mo na lang doon. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto.
Tiningnan ko ang sumirang pintuan at sumimangot. Ngunit sanay na ako sa pagiging malamig ni Liu Divivi. Hindi ako nakaramdam ng lungkot. Tumalikod ako at kinuha ang kumot. Isang araw, pagkatapos mag-almusal, pumunta kaming dalawa ni Liu Divivi sa Military Region Hospital. Pagdating sa gate, inilabas ni Liu Divivi ang lumang bisikleta. Sinulyapan niya ako. Sumakay ka. Wala akong iniisip nang tumanggi ako, hindi na kailangan. Tinitigan ako ni Liu Divivi. Kung malalaman ng lolo na pinapalakad kitang mag-isa, papagalitan niya ako. Nag-isip ako saglit at sumakay pa rin sa bisikleta. Para bang may pakialam lang siya. Wala itong irerepresenta. Nakaupo ako sa harap. Dala ng hangin ang amoy ng sabon sa katawan ni Liu Divivi. Hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito, maaari kong hintayin na sabihin sa akin ni Liu Divivi na sumakay ako sa bisikleta niya. Pumunta ang dalawa sa ospital. Pagkapasok pa lang namin, narinig ko ang malakas na usapan ni Lolo Dip. Sa susunod, hintayin natin na ikasal si Nagyadian at Divisin. Ramdam ko ang lamig na nagmumula kay Liu Divisin. Binuksan ni Liu Divivi ang pinto at pinutol ang usapan ng dalawa. Lolo Liu, Lolo. Lumingon ang dalawang matandang lalaki sa akin. Dumating ka na pala? Pinag-uusapan namin ang kasal ninyong dalawa. Tinanggap ko ang masayang titig ng dalawang matandang lalaki. Hindi ako lumapit at tiningnan silang dalawa na may matatag na titig. Ang napagkasunduan namin ni Liu Divivi mula pagkabata, baka dapat nang tapusin. Pagkasabi ko nito, nagulat silang lahat. Tinitigan ako ni Liu Divivi. Paulit-ulit na nagbago ang kanyang ekspresyon. Bagamat naintindihan niya ang sinabi ko kagabi. Hindi ko inaasahan na gusto kong tapusin ang kasunduan. Gusto ko ba talaga na gawin ito? Sabay na sinabi ng dalawang matandang lalaki, Diadian, seryoso ka ba dyan? Matagal ko na pong pinag-isipan ito. Hindi ko lang mahanap ang tamang panahon para sabihin ito. Ngayon, nagkaroon na ako ng pagkakataon. Huminga ako ng malalim. Seryoso po ako. Hindi namin gusto ang isa't isa ni Liu Divivi. Hindi kami magiging masaya kung pipilitin namin ang aming mga sarili na magsama. Gusto talaga akong gawing apo ni Lolo Liu. Nagmamadali na siya. Diadian, hindi mo ba gustong-gusto si Dihisayan? Pwedeng linangin ang pagmamahal. Kumislap ang sakit sa aking mga mata. Linangin ang pagmamahal? Ganyan din ang iniisip ko dati. Inakala ko na kung papakasalan ako ni Liu Divisin. Kahit papaano, may gusto siya sa akin. Pagkatapos, pwede naming linangin ang pagmamahal pagkatapos ng kasal. Ngunit ang naghihintay sa akin ay halos 25 taon ng pagpapabaya. Sa isa kong buhay, napagtanto ko na kung hindi mo gusto, hindi mo talaga gusto. Sa unang titig, hindi na magbabago ang nararamdaman. Hindi totoo na kung magkasama kayo ng matagal, magugustuhan mo ang isa't isa. Lolo, hindi ko na po siya gusto. Nakita kong hindi siya makumbinsi sa akin. Tumingin si Lolo Liu kay Liu Divisin. Vayan, ano sa tingin mo? Hindi ako kumibo. Pakiramdam ni Liu Divizi na nakakahiya ang kasunduan. Magandang pagkakataon ito para tapusin ang kasunduan. Bakit hindi siya pumapayag? Ngunit, hindi ko inaasahan na sasabihin ni Liu Divivi, ang usaping ito ay dapat desisyonan ng mga magulang at matchmaker. Desisyon po ng lolo. Natigilan ako at tiningnan si Liu Divivi. Hahayaan niyang magdesisyon ang lolo. Hindi ba't malinaw na ayaw niyang tapusin ang kasunduan? Hindi naman makikita sa kanyang ekspresyon. Napakakatawa. Gusto kong kusang tapusin ang kasunduan. Ayaw kong pakasalan siya. Gusto ko siyang palayain. Ngunit ayaw niya. Biglang tumawa si Lolo Liu. Pinutol niya ang usapan. Ha 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 ha. Sa wakas, may nasabi ka rin na katulad ng sa isang tao. Hindi kita pinipilit na magpakasal. Walang nagbago sa mukha ni Liu Divisin. Tiningnan ko siya. Nagagalit ako. Pagkatapos naming bisitahin si Lolo Liu, umalis kaming dalawa sa ospital. Lalong nagalit ako. Bakit ayaw mong pumayag na tapusin ang kasunduan kanina? Tumingin sa akin si Liu Divisin. Parang balon ang kanyang mga mata. Ang usaping ito ay dapat desisyonan ng mga magulang at matchmaker. Ano pa bang problema? Isang pangungusap na nagpatigil sa akin. May gusto pa akong sabihin. Inilabas na ni Liu Divisit ang bisikleta. Umuwi kaming dalawa sa bahay ng mga Liu.
Bago pa man kami makarating sa gate, nakita ko na si Kieran Vance na naghihintay doon. Pagkatapos ay nakita rin ako ni Kieran Vance. Nagliwanag ang kanyang mga mata at lumapit. Sa wakas nakabalik na rin kayo. Bagamat sinabi ni Kieran Vance na kayo, nakatuon ang kanyang tingin sa akin. Hindi pinansin si Liu Devine. Hindi na rin nagtagal si Liu Devine para istorbohin kaming magkapatid. Una na ako. Pagkatapos ay pumasok siya sa bakuran. Ako na lang at si Kieran Vance ang naiwan doon. Kinuha ni Kieran Vance ang isang laruang palaka na gawa sa lata. Medyo luma na ito. Naaalala mo pa ba ito? Tinitigan ko ang palaka. Hindi ko alam kung ano ito. Ngumiti si Kieran Emans. Ito ang paborito mong laruan noong bata ka pa. Ayaw mo pang ipahiram sa akin. Noong kinuha ko ang palaka na ito, kinamot mo ako at kinagat. Mayroon din akong pacifier. Itinatago ko pa rin ang mga ito sa iyong kwarto. Panatilihin pa rin ni nanay ang lahat ng ito na katulad ng noong umalis ka. Habang nagsasalita, maingat na sinusuri ni Kieran Vance ang aking mukha. Nakita niyang naantig ako. Kaya't nagpatuloy siya, gusto mo bang makita ang kwarto mo noong bata ka pa? Medyo naantig ako. Naisip ko, ang pamilya Birengo ay may mataas na posisyon. Sinong trafficker ang mga ngahas na makialam sa anak ng pamilya Birens? Sa bagay na ito, maaaring may mga nakatagong katotohanan. Ngunit sa kasamaang palad, nawala ang aking mga alaala bago ako maging 10 taong gulang. Hindi madali ang makita ang katotohanan. Kung maalala ko ang kahit ano, maganda na iyon. CJ. Parang nabunutan ng tinik si Kieran Vance. Nagmamadali siyang nanguna sa daan para makarating sa bahay ng mga Piran. Ito ang unang pagkakataon na sa ilalim ng gabay ni Kieran Vance, nakapasok ako sa bahay ng mga Piran. Dinala ako ni Kieran Vance sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Bago pa man kami makapasok sa loob, biglang may narinig akong galit na boses mula sa likod. Deep Benny Ann. Bakit ka nandito sa bahay ko? Lumingon ako. Nakita ko si Kieran GAC na nakatayo sa pinto ng kwarto sa tabi. Tinititigan niya ako na parang gusto niya akong kainin ng buhay. Sumimangot ako. Sa sandaling ito, sinabi ni Kieran Vance, CAD, anak ng pamilya Piran, si Giadian. Iniuwi ko siya. Sa susunod, magkapatid na kayo. Dapat maging maayos kayong dalawa. Ayaw ko nang maulit ang nangyari dati. Pagkarinig ko nito, tumawa ako ng malamig. Maging maayos? Ayaw nang maulit ang nangyari dati. Isang pangungusap na binaliwala ang lahat ng pananakit sa akin. Hindi pwede. Sa kanyang puso. May mahalagang posisyon pa rin si Kieran GAD. Hindi nakakagulat na kahit pumatay ng tao si Kieran GAD, protektahan pa rin siya. Talagang malalim ang kanilang relasyon. Tahimik akong nanunuya sa aking puso. Ngunit kahit na may pabor siya kay Kieran GAD, hindi pa rin nasiyahan si Kieran GAD. Ate, bakit pinapanigan mo si Deep Birian? Magkasama na tayo sa loob ng 11 taon. Lumapit si Kieran GAD sa harap ko. Sumimangot siya. Galit siyang nagsabi, Deep Birian, hindi pa ba sapat na inagaw mo sa akin si Ihise? Gusto mo pa bang agawin ang aking pamilya? Napahiya si Kieran Nance. CAD, at mo ako. Hindi ka kayang agawin ni Numan sa akin. Bumalik ka na sa kwarto mo. Hahanapin kita mamaya. Tiningnan ko ang magkapatid na ito. Bigla akong napangiti. Sinabi ko, hindi ba sinabi mo na kung mapapatawad kita, gagawin mo ang kahit ano? Lumingon si Kieran Vance at nagtatakang tiningnan ako. Hindi niya alam ang gusto kong gawin. Ngunit tumango pa rin siya. Tinitigan ko si Kieran TVD. Naaalala mo pa ba kung paano ako tratuhin ni Kieran TEC dati? Hinarang niya ako sa banyo. Dinuraan niya ako, binuhusan ng tubig at sinampal. Tiningnan ako ni Kieran Vance at nagpaliwanag. Sinisisi mo ba ako? Hindi ko alam na kapatid kita noon. Sa loob ng 2 taon ko sa high school, alam niya na palaging pinupuntirya ako ni Kieran GED. Bagamat hindi siya direktang gumawa ng aksyon, tinuring ko pa rin siya bilang nagtatakip. Marami na akong nasalamuha kay Kieran Vance. Alam ko ang kanyang tunay na pagkatao. Ang tipikal na anak ng matataas na opisyal. Hindi niya pinapansin ang mga taong mas mababa sa kanya. Hindi ko siya pinansin.
Nagpatuloy ako, ang aking ekspresyon ay magaan na parang ulap. Kung paano ako tratuhin ni T-Renz TED, ganoon ka rin dapat tratuhin kay T-Renz TED. Una, sampalin mo siya. Sumimangot si T-Renz din si Man. Ang kanyang maawaing titig ay dahan-dahang naging kidlat. Napansin ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Muli siyang ngumisi. Siguro'y iniisip niya na masama ako. Akala niya ay mahina ako at walang magawa dahil inaapi ako ni T-Renz TED. Ang resulta, nagbigay ako ng hindi makatwirang hiling. Tinitigan ako ni T-Renz GAD, deep bisadian, huwag ka ditong maghasik ng kaguluhan. Bago pa man siya matapos magsalita, itinaas ko ang aking kamay at sinampal si T-Renz TED. Hindi nakapag-react si T-Renz Nans. Nagulat siyang tumingin sa akin. Hindi makapaniwala si T-Renz GAD, hinawakan niya ang kanyang pisngi na nasampal. Sa sandaling ito, may narinig akong yabag mula sa likod. Lumingon ang ilang tao at nakita si Ginang T-Renz na papalapit. T-Renz GAD. Agad na tumakbo si T-Renz GAC kay Ginang B-Renz, nanay, sinampal ako ni Deep Berian. Hindi lang yun, gusto niya ring sampalin ako ni ate. Tiningnan ako ni Ginang B-Renz, paulit-ulit na nagbago ang kanyang titig. May pangulila, may pagtatasa.